maging matalino sa mga desisyong ginagawa sa buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 7, verses 21 to 29, and I read it for you. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name? Then I will declare to them, I never knew you. Go away from me, you evildoers. Everyone then who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was its fall. Now, when Jesus had finished saying these things, the crowds were astounded at his teaching, for he taught them as one having authority and not as their scribes. Marami po tayong desisyong ginagawa sa araw-araw. May mga maliliit na desisyon tulad ng pagpili ng ating kakainin o isusuot, at mayroon din pong mga malalaking desisyon na maaring makaapekto sa buong buhay natin. Tungkol po sa pag-aaral, trabaho, relasyon, pamilya at kinabukasan. Ngunit aminin man natin o hindi, madalas ay nagmamadali tayong magpasya. Pag tayo ay galit, masaya o nasasabik, agad tayong kumikilos ng hindi nag-iisip at hindi na ipapanalangin ang ating mga desisyon. Kaya po minsan nauuwi tayo sa pagsisisi. May kasabihan tayong, upuan mo muna. Ibig sabihin, huwag magmadali. Umupo, mag-isip at pagnilayan ang mga bagay-bagay. Bilang mga Kristiyano, maaari nating dagdagan ito ng isa pang hakbang. Ipagdasal mo muna. Sapagkat ang mahalagang desisyon sa buhay ay hindi lamang dapat pinag-iisipan, kundi dapat ding ipagkatiwala sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus na ang taong nakikinig sa kanyang mga salita at isinasabuhay ang mga ito ay tulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang ulan, baha at malakas na hangin, hindi ito gumuho sapagkat matibay ang pundasyon nito. Ngunit ang taong nakikinig, ngunit hindi sumusunod, ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Nang dumating ang unos, bumagsak ito. Ganito rin sa ating buhay. Ang mga desisyong ginawa dahil lamang sa bugso ng damdamin o pansariling kagustuhan ay parang bahay na itinayo sa buhanginan. Ngunit ang mga desisyong pinag-isipan, ipinanalangin at inayon sa kalooban ng Diyos ay nagiging matibay na pundasyon ng ating buhay. Kaya sa tuwing haharap tayo sa mahalagang pagpili, alalahanin natin ang simpleng paalala, upuan at ipagdasal. Maglaan ng panahon upang makinig sa Diyos at hanapin ang kanyang kalooban, sapagkat ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa talino ng tao, kundi sa pagtitiwala ng Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming matibay na pundasyon. Turuan mo kaming huwag magmadali sa paggawa ng mga desisyon. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay, isipang marunong magnilay, at pananampalatayang marunong magtiwala sa iyo. Naway ang bawat pagpili namin sa buhay ay nakaayon sa iyong kalooban upang manatili kaming matatag sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.